We will pray. Sige, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito na kapag-aral naman kami, mapag-ulayan namin ang iyong mga salita, particular Lord sa liham ni John sa isang worker sa church. Lord, we pray Lord na bigyan mo kami ng kaunawaan sa mga sides or dynamics ng liham na ito. And we can learn from their situation and the revelations that you gave John to address such issues, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pamamagitan ng mga inspired scriptures na ito, Lord, ay nagkakaroon kami ng instruction, certain mirror, para matuto kami, Lord, ng mga principles kung paano namin pangangasiwaan rin ng iyong church, Lord, na pinagkatiwala mo sa amin. Bless mong bawat isa sa amin, kahit yung mga kapatid namin na wala pa rito at yung mga mag-join later sa recorded version, we pray for your salamat itong iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan. Agmit ka ngay, Pastora, agragram. Ikon ko lang yung notes natin. And then, we go. Akala ko noon, itong Book of John, as presented by Pastor Bill Scheidler, parang ang kwan ko nun, ma-address natin ng minsanan nito. Pero nung pinag-aaralan ko, there is so much to glean dito sa kwan, and ang daming pagre-reflectan, and hindi natin mamamadali, sayang rin lang naman. So sa Bible school kasi, pag magtuturo ka ng mga Bible student, hindi pa nila alam yung mga context ng church. Iba yung situation na ang mga kausap mo kapwa mo pastors and kapwa leaders sa church. Ang dami ninyong bagay na makaka-relate, and this is worth digging in. So sa Bible school, browse lang yan. Kasi hindi naman nila naiintindihan yung mga interplay ng mga ministries. So kaya dito iba rin yung situation, kaya nakadepende rin talaga ang daloy ng pagtuturo sa kung sino ang kausap mo. So ayan, so at least nandito na tayo sa 3rd John ngayon. Of course, this is written by the Apostle John, the beloved. And napag-aralan natin na sa mga una, itong 1st John, tinatawag natin na the book of love because it focus more on pag-ibig. It expounded itong perspective na ito. And then truly, John goes with that name, the beloved. So he knows what he is talking about because he is the closest one to love himself. God is love. So ayan. And then pinag-aralan natin nung last, itong pangalawa, the book of truth, 2nd John. Ang tutok nito is regarding love for truth and walking with the truth. So it talks with a certain woman, or pwedeng a personal person, or a picture of the church. So either way doon, the point is still the same. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin ngayon, itong pangatlong liham kay John, it is still talks about, ang theme pa rin nito is about the truth. Tatawagin pa rin natin the book of truth, but ang more emphasis nito ay sa practical side. So yung paano natin sinasabuhay yung truth rather than theological perspective, rather than a topic to be discussed on. So ang focus ni John dito is observing yung pamumuhay ng mga believers. So in my message kanina sa church, it's building on the life. Building life. Paano natin isapamuhay ang mga pinag-aaralan natin. So hindi lang pinag-uusapan ang mga topics regarding or topics from the Bible, but it's an intentional move na how will we integrate those things in our life. So yung tema kasi ng church is building from God's
God's blueprint. Okay, ayun, isinulat itong liham na ito sa tao na nagngangalang, isang church leader na nagngangalang Gaius. Gaius or Gayo sa Tagalog. May ibang pangalan niya sa Tagalog. Gayo ata. But in English, Gaius. So, sa Bible, maraming Gaius na nababanggit. So sa Greek siguro, sa Greek world, this is a name na famous noon. Hindi natin alam kung maraming or maganda ang meaning ng pangalan na Gaius siguro. So sa Bible, there was a certain man of Macedonia kasama ni Paul sa kanyang mga lakbay in his missionary journeys na nagngangalang Gaius. So mayroon ring a Gaius, certain Gaius from Derbe, kasama rin ni Paul, and yung nabanggit rin ni Paul na from the Church of Corinth. So maraming kwan dito. Pero itong Gaius na ito, disciple ni Apostle John, most likely a convert from his ministry. So most likely this is a different Gaius than the ones mentioned in the book of Acts and in Corinthians. So pwedeng product siya ng a son in faith ni Apostle John. So pwede ring si Gaius ay a certain nasa leadership position sa church, maybe a fellow elder, or ano pa ba ang mga leaders nila doon? Deacons. I don't know kung adapted rin ang deaconship sa mga Greek churches or sa mga Gentile churches. Kasi sa Jewish church in Jerusalem, enough nila itong leadership na the circle of deacons or servants. So leaders, but ang concept kasi ng church when it comes to leadership is servanthood. So ayan, they were chosen to take literal positions of service. Hindi kagaya ngayon na parang board sa perspective ng MCWC. Of course, they serve. But ang concept na ng service sa kanila in the direction of the church. Sila ang nag-iisip kung paano ang direction ng church. But of course, masasabi mo pa rin na they are in a literal service because most of the deacons hold certain committees or departments. So, pwede pa rin. But mostly, pag sinabi nating deacons sa mga panahon natin ngayon, they are the brains of the church. Kasama silang nag-iisip ng pastor kung paano nakakabuti or ano ang makakabuti sa church. Or kasama sila ng pastor in addressing issues. So, but itong Gaius, so most likely it's a masasabi natin siguro na dahil Gentile church ito, more on the influence na ng Roman world, na ang mga leaders talaga parang yung mga leaders ng Roman Empire. Okay? So, converted by John, makikita rin natin sa verse 3 na he walked out his faith. Talagang hindi lang siya magaling sa pananampalataya, but talagang nakikita sa buhay niya. And kapansin-pansin siya for his hospitality. So itong book na ito, hospitality talaga ang pinaka iniikutan ng discussion. So bakit sinulat ito? So to commend him for his hospitality, express concern over Diotrephes, isang leader na parang pumasok ata yung pagiging leader niya sa utak niya. At naging dominant instead of the concept of Christian leadership. Ang concept kasi ng Christian leadership is service talaga. So, ayan. So, titingnan natin itong mga to. And of course, i-browse ko muna itong mga materials natin dito, and then saka tayo lilipat sa isang material. Itong 3 John, ang pangunahing message na
dinidiscuss dito is to verify our love for truth. So, ayan, paano mo nasasabi na you are a lover of truth? So, ayan, ang perspective ni Jan, ang totoong marunong sa scriptures, totoong nakakaunawa sa mga salita ng Panginoon, naipapakita yan sa kanyang gawa. Lumalabas yan sa action. So, hindi lang ideas ang pinagdidiskussan natin sa church, but these are intended. They are not intended for information, rather, but they are intended for transformation. At dito, ang transformation is lumalabas sa kanilang pag-uugali, the hospitality. You will know them by their fruits. So, maintaining openness and imitating what is good. Okay? Talon tayo dito sa last part. So, diniscuss ni John dito kasi yung world of ministry during the time of John, the first 50 years, or sabihin na natin the first 100 years of ministry, the first 100 years of Christianity, iba yung system or the way ministry is expanding. Meron itong itinerant ministry talaga na there are those who were in the yung fivefold ministry na dinidiscuss ni Paul, most likely doon sa Ephesians. Most likely itong fivefold ministry very functional noon. Yung apostle they are sent missionaries. Ito yung tinatawag nating missionaries. So someone of course, they were sent by the Lord, but basically, just like Paul, he was set apart by the church of Antioch, and they were sent the missionary journey. So, they are apostles of the church or sent ones by the church of Antioch. And then, itong mga prophets naman, iba rin yung ministry nila during this time. Of course, in the New Testament, the prophets do not function like the prophets of the Old Testament. Ang prophets in the Old Testament, talagang they will come if the Lord has a message. In the New Testament, ang prophets is more on confirmation. More on confirmation. So, pinag-aaralan namin yan. Anong pinagkaiba ng prophet sa Old Testament and New Testament? Sa Old Testament kasi, ang Spirit of the Lord is given to those chosen ones. The anointed ones. So either the high priest, the priest, judges, prophets, and kings. Dito nilalagay ng Panginoon yung spirit niya, yung anointing niya. So of course, pag may mensahe ang Panginoon, it only comes from the prophet. So ganun yung sistema. In the New Testament, iba yung setup. Inilagay ng Panginoon ang spirit niya sa lahat ng tumanggap kay Kristo as their Lord and Savior. So, in the book of Acts, the Holy Spirit came and it was distributed to all believers. Each of us has the Holy Spirit. So, iba na ang function ng prophet in the New Testament. Pag mangusap ang Holy Spirit, direkta na sa mga tao. Direkta na sa, for example, sa akin, pag may gustong sabihin ng Holy Spirit sa akin, mangungusap direkta ang Holy Spirit sa akin. Ang ministry ng prophet is to come and confirm that. Kaya kung may mga claiming to be prophets and they come to you at sinasabi nila, thus saith the Lord, sinasabi ng Panginoon na do this, do this, do this, you will be my wife, give me your property or whatever, go there. Pag walang unang pahiwatig ang Holy Spirit sa iyo, walang unang mensahe ng Holy Spirit sa iyo, set that aside. So that's not the way prophets work. So in the book of Acts, makikita natin dito kay Paul, si Paul, sinasabi ng Panginoon na he will be brought to Rome. He will be arrested. So I don't know kung yun rin yung sinasabi ni Paul na take this thorn. Yung may alam na ni Paul. Kaya nung na-meet niya si Agabus, Prophet Agabus, makikita natin dito na
the function of Prophet Agabus, tinalian niya si Paul, but it's not a new message. It's a confirmation kay Paul. It prepared Paul more. So, ayan. So, ano pa? So, bukod sa prophets, meron yung evangelist. Ang evangelists are ministers but they aim to reach out yung unreached. And then we have these pastors. Pastors most likely don't travel around. They stay in one place and take care of the congregation. Teachers most likely travel around. So makikita natin na possible na maraming bumibiyahing sent ones. Kasi hindi ka namang, pag sent one ka, apostle ka, pinadala ka, you need to be moving. The prophets, pwedeng you are sent to confirm a message to certain churches and umiikot ka rin to bring revival to church. Evangelists and teachers. So siguro itong pastor, umiikot lang ito pag invited or sabihin na natin nasa sabbatical leave. He is walang sabbatical leave concept sa Pilipinas generally. American concept to yung they will force the pastor to rest. So, i-dismiss siya, bibigyan siya ng certain year, 1 year or more. So, just go around. Enroll in a seminary or just go for vacation. Tutustusan ng church yan and then just be refreshed. And they will set a leader sa church. So, ganun lang siguro. Pastors mostly stay on the congregation. So, sa setup na ito ng ministry, maraming bumibiyahe. So, tingnan natin yung verse 5 to 8. Mahal kong kaibigan, ikaw ay tapat sa iyong pag-aasikaso sa mga kapatid na galing sa ibang lugar, kahit hindi mo sila kakilala. So, ayan. For example, they set na itong itinerary nila, Jerusalem, Judea, Samaria. Parang ganun sana yung itinerary nila. For example, nung 2012, parang nag-missionary journey kami. Ginawa naming missionary journey yung paggawa namin ng dissertation namin. Gumawa kami ng paper namin, graduation paper namin. And we traveled from Vietnam. Pumasok kami sa Vietnam and then we stayed there for around 2 weeks. Stay with missionaries there, observe their ministries, learn from them, the uniqueness of their congregations and their situation. Then nag-move kami ng Cambodia. From Cambodia, the same with the Filipino ministry friend doon. And may mga certain Americans rin doon kakilala, classmates sa seminary. Then we moved to Thailand. Yung mga Filipino partners natin, doon ko nakilala si Pastor Chad Vizca, yung speaker natin ng Juan. Kasi they hosted us in the church. Kaibigan, they are good friends of Pastor Herman. And I stayed with my ninong in Thailand. So si Pastor Herman doon sa but the church. So nag-immerse kami. Big church sila. A Filipino pastor holding a big church in Thailand. So and then we moved to Malaysia, doon sa lugar ng aming president, and he exposed us into different denominations there. Pasok kami sa mga Lutherans. So, Lutheran is a foreign faith sa atin dito sa Pilipinas. Bibihira yan. Lutherans and different what. Binigyan kami ng access to interview their pastors. And then we went to Singapore and stayed with the missionary family doon. So, yun. Sa biyaheng yun, doon pa lang nakita na namin yung iba't ibang kultura eh. Ang host namin sa Vietnam are Americans. Ang Americans, pag sila ang pumunta sa Pilipinas, grabe ang pag-asikaso natin sa kanila. Parang ibigay mo ang lahat, iuutang mo yan, parang asikasuhin mo ng maigi. Pero pag sila ang bumisita sa iyo, hindi ganun. Hindi ganun. Ang kultura ng Americans, they will put you in a hotel at
At sa oras lang ng appointments or oras lang ng ministry, magmi-meet kayo sa isang certain place, gano'n. So you are on your own. Ayan, na problema kami doon. Kasi 2 linggo pa lang namin na 50% na yung fund namin. Makakarating ba tayo ng Singapore dito? Ganun yung idea namin eh. But the Americans are hosts, so inilagay kami sa certain rich district rin. Mahal rin yung hotel. So, ayan. They gave us bicycles to use. And paglipat namin sa Cambodia, makikita mo doon yung Filipino naman ang nag-host sa amin doon. Ang Filipino naman, kung maaari, ayaw kang pagastusin. And the spirit of hospitality parang naka-instill sa kultura natin na pagbisita gusto mong asikasuhin. So ayan, ipinapasyal kami, itinutur kami. So we learn a lot in the ministry there. Pumunta pa kami sa isang liblib na lugar sa kanilang ministry. Ang hirap magturo ng kwan. Wala silang knowledge sa regarding Bible. Paano mo kwento si Jesus? Hindi nila kilala si Jesus. Mag-illustrate ka si Moses. Sino si Moses? Kunada man eh. Yun yung what? Nagtuturo sila ng mga bata. Tapos sa kalagitnaan ng pagtuturo, may nahulog na ahas sa gitna namin, takbuhan. So yan yung makikita yung what. So I have a perspective dito because ito yung naranasan ko ng 2 buwan ng maging itinerant minister. So ayan, wala during those times, walang other means of communication. So ang isang church, pag hindi ka magkakaroon ng access or hindi magkakaroon ng access yung ibang ministries sa church mo, anong pinag-aaralan ninyo? Wala silang scriptures. So actually, isang ministry yan kung marirealize ninyo, itong mga sulat ng mga apostles, they are meant to be circulated. At actually, bit yan ng mga missionary teams. So they will come in a certain place. For example, si John sana, sinulat niya ang isang liham. And then itong mga student ni John, they will go around, they read that certain manuscript, and then ibabasa nila, i-expound nila, i-lecture nila, ipapaunawa nila yon. So ganun yung nangyayari. Kung mapapansin niyo si Paul, kung magsusulat si Paul, bakit kailangan si Timothy ang magdala? Bakit kailangan itong mga students niya rin ang magdala? Bakit kailangan anong pangalan yung babae? Priscilla and Aquila. Bakit kailangan itong mga to ang magdala ng liham? Because actually, hindi lang nila ibabasa, they will expound that, they will teach it. Magkakaroon siguro ng seminars sa church regarding sa principles. Paul already oriented them or taught them that, and they were going around to preach that. So for example, in the context of yung ginagawa natin, doon tayo nag-a-adapt, Pastor, doon sa worship summit, worship convergence. The meditation is being passed on to us by our teachers from the circle of Asia Pacific region. Dr. Leon, Dr. pangalan ng mag-asawa, kalimutan ko yung mag-asawa yan. Yung mga Esther and sina Dr. Chuang, and ayan, yung mga doctors na yun lang ang ginagawa nila. Inuubos nila ang buhay nila sa pagpapakadalubhasa in the area of worship, in the area of the topic of that. And then we go there, and then they teach us for a certain week, and we are intended to go home and pass it on. So yun yung nangyayari. So parang ganon yung nangyayari dito. And may problem si Jan dito. Kasi itong isang ministry sa isang church dito sa lugar na ito, si Diotrephes,
he will not accept yung ministry niya. Ewan ko kung anong tampo niya kay John. So, hindi siya tumatanggap ng mga kwan or naging parang cultic. Alam mo yung mga cults na babakuran nila yung mga members nila. Ayaw nila ng ibang teachers. Baka makontaminate daw ng ibang perspective. So, mapapansin mo sa sa church na INC yan. Mapapansin mo na they don't allow their members to have fellowship with other believers, or they don't allow ministers na pumasok sa kanilang circle. So parang ganun lang. And si Diotrephes, parang ganun. So, itong mga traveling ministers, paano yan? Bibiyahe ka. So talagang you feel that the Lord called you to be an itinerant minister. And talagang it is a move by faith. Itong mission house natin dito sa Banting, kaya tinatawag natin mission house because these houses, yung mga itinerant minister noon, pag pumupunta ang Freeman family, the family of faith, pag nagdadagsaan ng mga missionaries from Canada, Australia, kasi during those times, 80s, 90s, ganun yung pangyayari. US, we house them here. Hindi na ngayon, hindi nag-iba yung yung means of communication natin ngayon, wala nang information na hindi mo makukuha on the internet. Wala nang discipleship na hindi mo ma-access online. So, napakaganda ng means of communication ngayon na they can mentor you. They can mentor you through online. So, ayan. For example, ngayon, si Pastor Freeman, kahit matanda na, he is mentoring leaders in Myanmar. So, every nagawa nila yan sa Myanmar and through mode of communication. But during this time, paano yun? Tinawag ka ng Panginoon to become an itinerant minister. Eh, mahirap yung kanyan. It is a walk by faith. Paano yung funds mo? Saan ka titira? Mauubusan ka ng pondo niyan. And you live by faith na may mag-host sa'yo. So maganda yung may mga establishment na alam nila na umiikot yung mga ministers and may mga I think this is adapted also in the Old Testament. Si Kwan ba yun? Prophet Elisha ba yun? Yung umiikot siya and then may mag-asawa na gumawa sila ng room para sa kanya. I think that yung mga prophets in the Old Testament are itinerant trend. Itinerant. Kung may sinabi ang Panginoon, pumunta ka doon, sabihan mo to, deliver mo tong message na ito. Ganun. So they adapted that concept dito sa itinerant ministry dito. Okay? So yun yung iniikutan ng kwento dito. And may certain kasi na in the church, ayaw tumanggap. Particular, single out niya yung ministry ni John. Hindi niya tinatanggap yung mga, for example, ang Panginoon, nag-impress sa puso ni John na, kaya nga, I think maraming sinulat ang mga apostol, pero kukunti ang na-preserve natin. Ito lang yung mga inalaw ng Panginoon na ma-preserve. It's enough for us to equip us in the New Testament. Okay? So, ayan. Kinakausap niya, sinusulatan niya si Gaius, a faithful believer. Iko-commend niya siya dahil maganda yung ugali niya na tinatanggap ang mga ministers. And then nagwa-warn rin siya in this, ito yung pinakamaikling liham sa buong Bible. 219 words in the Greek manuscript. 219 words lang. Talagang text lang to. So, parang ganun. And gusto niyang i-highlight yung si Demetrius, isang kaaya-aya ring kamanggagawa. So 15 verses in all. So, tingnan natin.
Si John dito sa verse 1 to 4, sige mag-verse to verse tayo kasi kukunti lang naman to. Okay. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, mahal na kaibigang Gayo na minamahal kong tunay. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong sana'y malusog ang iyong katawan at nasa mabuti kang kalagayan na tulad ng iyong buhay espiritual na nasa mabuting kalagayan. Labis akong nagagalak nang dumating dito ang ilang mga kapatid at nagpatotoo sila na tapat ka sa katotohanan at namumuhay ka ayon dito. Verse 4, wala nang higit na makapagpapasaya sa akin kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Makikita mo yung puso ni Jan dito na itong verse 4, lalo na itong verse 4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Parang tuwang-tuwa si John na itong son in faith, nakikita yung buhay niya. Nakikita yung bunga ng discipleship sa kanya. So, ayan, para kay John, ang greatest joy, kasi maraming ministers na ang greatest joy is in the number. Pag maraming miyembro, puro number. Maraming miyembro, maraming offering, doon natutuwa. Magaganda ang building. So, those are not bad, but hindi sana yun yung focus pag tayo mga ministro. So, makikita natin dito na ang joy ni John, pag nakikita na yung mga ipinapastoran niya na namumuhay sila in obedience sa Word of God. And that is a good takeaway sa atin bilang pastors. Na ang focus natin matuwa tayo kung makikita natin yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na living in obedience to the Word of God. Pag yung ipinag-preach mo, nakikita mo sa kanilang buhay na nangyayari. So, ayan. So this is the lessons for us leaders. Ang real success ng pastor, hindi sa kung gaano kalaki ang church, but kung gaano ka-faithful ang kanyang mga ipinapastoran sa pagsabuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, ayan. Yun yung greatest joy ng Kwan. Actually, kanina sa Kwan, yung isang worship leader kasi sa church kanina, si Manong Boyet. So, bata pa ako, advance na sa yung mga yan. But somehow, in ang daming nangyari sa buhay, ang daming nag-build ang marriage, ang daming mga nangyari and hindi naman siya bumigay in faith, nandun lang siya. Pero alam mo yung nasa front line ka, worship leader ka, you are so active in the church, hanggang sa nasa backseat ka. So parang gano'n ang nangyari sa kanya. Kaya sa akin kanina, medyo emotional ako nung nag-worship lead siya. And he cannot hold his cry also nung nag-worship lead siya. Kasi I've seen the struggles in his life and parang nakita ko nga at last he have seen victory. At last he is in front again doing the works of ministry. As a pastor, kahit ading niya ako, but the Lord is answering prayers. So, and the joy is when you see yung mga kasama mo noon sa ministry na working again in ministry. Or yung result ng mga tinuturo mo, nakikita sa buhay nila. So, ayan. So, yun yung pinaka-focus natin. Pastor. Opo, Pastora. Actually, in-approach ko siya pagkatapos. Kasi hinahanap ko, tanungin ko sana sa iyo, saan ba si Elvis? Opo. Parang nahanap ko siya. Siyempre, very active yun Kaya ako din, emotional ako kanina. Pati yung, as in, na emotional ako. Umiyak nga ako Opo. And yung worship talagang, it's really, at that anointed na, nakita mo how he parang comeback niya yun Opo. Yung nag-comeback siya. So, I'm so much blessed. In-approach ko siya. Sabi ko, I'm so blessed you are here again. You are there again. Sabi ko.
Tama yung sinabi mo na naglaylo lang siya na andyan siya pero ewan nga that happens sa buhay natin. And so ang pinaka-importante yung bumalik siya. Yeah, yun pastor. So ayan, praise the Lord. At hinahanap ko tanungin ko sana sa iyo noon pa pero nakakalimutan. Sige pastor, thank you. Ayan Mike, it's a comeback talaga. Nung nag-training sila ng kids, alam kong passion niya ang kids. Kaya nung nag-enroll siya rito, nag-enroll siya regarding sa training ng kids, para sa CPD yun. Yung qualifications lang para maka-license ang teacher. Pero that is God's way para gisingin yung certain passion niya in life for kids. And the Lord install him again sa ministry. So it's not us who made that. Sila wala nga ako sa circle nila, ba't nagtaka na lang ako na siya na yung leader ng one. But yun, sa ating kasing mga pastor, we may preach powerful sermons, very passionate tayo sa sermon, pero pag hindi naman nakikita sa buhay ng mga tao, parang hindi parang wala yung satisfaction mo sa minister. So, ayan, pwede tayong maging popular. Ang isang leader na titingnan mo nagtuturo. Hindi mo naman nakikita, lalo na pag leader sa church. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Medyo nakakalungkot kasi ikaw, pag leader ka kasi, mapapansin mo lahat yan. Ewan ko, nung hindi pa ako pastor ng church, hindi mo mapapansin yung mga yun But pag inilagay ka ng Panginoon in the office of the pastor, mapapansin may mga ipapakita ang Panginoon sa iyo na kuan. Ipapakita ng Panginoon like parang capability. I think it's the anointing of the office na makikita mo ang mapapansin mo yung mga bagay-bagay sa mga leaders or sa mga members. So ayan. Ang isang illustration natin dito parang mga magulang na may mga magulang kasi na ang joy nila pag matataas ang grade ng kanilang anak. Pag bumagsak yung anak, itinakwil na. Hindi. Ang parents, kasi itong isang anak namin hindi siya masyadong academically equal. But it's in the character. It's okay lang yan. Hindi art yung healing mo So, hindi ka naman mathematician. Si Mayumi, ganun Pag binigyan mo ng notebook yan, puno agad ng drawing yon. Pero pag mathematics, sabi niya, ang mathematics para sa matatalino. Sabi niya, no, it's a way of analyzing the world. It's not a measurement of knowledge or wisdom, sabi ko sa kanya. So, si John dito, he rejoices sa faithfulness ni Gaius. Yun yung ikinakatuwa niya. Wala nang higit na makapagpapasaya sa akin kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. I believe, Pastora Imelda, tuwang-tuwa siya pag dumarating yung mga daughters niya in faith, just like Sister Franz kanina, and then may chika-chika na naman kanina. And ayun, kita ko rin sa church kanina nagyakapan si Kwan si Sister Franz at si Madam Juliet. Estudyante niya pala si Sister Franz noon, and they will see together na nasa faith sila pareho. So ayan, I've seen the joy both of them. So ayan, ano pa? So ayan, as leaders, ang tanong sa atin do we rejoice more in the spiritual growth of our members rather than their financial giving? So ayan, ang goal natin is in the spiritual growth. Ang tanong naman natin kung mga members, namumuhay ba tayo ng naayon sa mga itinuturo ng ating mga pastor? So parang gano'n. Masasabi ba ng pastor mo na tuwang-tuwa ako sa iyo? Parang So ayan. Actually in the church,
sa MCWC. Parang, of course, dumating ka na mga mature yung mga leaders. Pero ang ikinakatuwa ko lalo sa church, yung mga sumunod na generation sa akin, sina Jimwell, sina Aubrey, itong mga sumusunod na generation, they are so passionate in ministry. They sacrifice their own pockets. Yung ginagawa nila na isipin mo yung nasa ministry na bit nila yung baby nila. Hindi lang ako umiimik pero my heart is so full. Ganun na nakikita mo itong mga pinupuntahan yung sinasabi mo. They are passionate. They love the work of the Lord. So ayan. Kaya ang mga members, mababaw ang kaligayahan ng mga pastor. Mababaw ang kaligayahan ng mga pastor. Makikita lang ng mga pastor na nabubuhay kayo ng ayon sa mga katuruan ng Panginoon. Tuwang-tuwa na ang mga pastor. Okay? So, ang pangalawa dito na tinutunan natin is sa verse 5 hanggang sa verse 8. Mahal kong kaibigan, ikaw ay tapat sa iyong pag-aasikaso sa mga kapatid na galing sa ibang lugar kahit hindi mo sila kakilala. Ibinabalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Pakitulungan sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos na maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar alang-alang kay Kristo nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong mula sa hentil. Verse 8, kaya dapat natin silang tulungan upang maging kabahagi tayo sa kanilang gawain para sa katotohanan. These people are called by God. Kung pupunta ka sa context nila noon, hindi, pag tinatawag ka ng Panginoon na maging traveling itinerant minister, hindi madali yan. Iiwan mo ang pamilya mo. Paano yung pamilya mo? It is a decision na by faith talaga. Paano kakainin mo doon? Kaya lumalabas yung mga kasabihan natin na where God guides, He provides. Ayun, merong pagkain doon. Bahala ang Panginoon yan. Pag tinawag ka niya, napupunta dyan. So hindi madali ang itinerant ministry. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon. Pag ini-invite nyo kami sa Hong Kong, anong sacrifice doon? Bumakasyon nga kami. So parang anong sacrifice ang ginawa namin sa Hong Kong? Ano we suffer finishing the delicious food. we suffer walking beautiful places of Hong Kong. Hindi ganon yung iba yung mga itinerant ministry yung sitwasyon nila noon dito. So ayan, minsan nag-itinerant ministry kami recently kina Pastor Dennis sa Isabela, which certain church invited the team to go there. And yung iba nga stress reliever para makalabas sila sa lungga nila na hindi na lang sa church. Para makapunta sa ibang lugar and they are joyful. Parang lalo na pag mga kabataan, tuwang-tuwa sila dyan Anong sacrifice doon? Yung paggising mo ng maaga, yun lang. Pagpunta mo doon, ang sarap ng mga pagkain. Talagang inaasikaso talaga. Pero I've seen kasi, noong 1980s, I've seen missionaries come and go sa ministry. I've seen sina Freeman, lalo na itong Freeman family, hindi madali sa Amerikano ang pumunta sa Pilipinas. Sa ngayon, madali. Pag pumupunta sila rito, yung matatanda na sila, yung mga last na pupunta sila, okay na. Walang aircon yung room, pero may ventilador, hindi naman ganon kainit. Yung CR, we design na yung CR dito na hindi naman parang 5-star hotel, pero pwede na. Hindi okay na. So, pero isipin mo noon, 1980s, paano na yung Amerikano saan yung CR? 1 hektarya ang CR.
maliligo sila sa kwan, naalala ko yan, magnada ti tamtambak na mapanyipugol. Si Pastor Freeman, may sapatos siya noon na iniregalo sa kanya, Florsheim. Alam mo, pag Florsheim yung brand, parang ma-atras ka kasi ang pinakamura niyan, nasa 10,000 ata. Dumaan sila sa kwan, Pilapil, tambak kaya Pugol. Kasi yung church sa Pugol, ang church ng Pugol ngayon naka-aircon eh. Ang church noon nasa gitna ng palayan sa may burol na yon. Gabi, hawak-hawak ang Petromax, nahulog siya sa kwan, Pilapil. Ay, kapit-pitak, ay barbaro ng sapatos na. So, yun yung kwan na hindi madali. May time na kwan si Pastor Freeman doon pa sa bahay sa nirerenta nila Pastor Benny noon na boarding house doon sa kwan. Si Pastor Freeman bababa sa second floor sila. Bababa sila tapos pupunta sa ref. Bubuksan niya yung ref. Tapos isasara niya, nag-i-speak in tongues, lakad ng lakad, akyat na naman. Tapos mamaya babalik na naman, bubuksan na naman yung ref. Tapos hindi nakatiis, nagtanong kay Pastor Benny. Sabi niya, bakit yung ref ang laman tubig lang? Pero pag kumakain tayo, may pagkain sa lamesa. Saan nanggagaling yung kinakain natin? Yung tanong niya eh. Ang Amerikano hindi basta-basta kung ano nung pinakain mo pinapakain mo. Alam niyo nung pumunta kami ng Korea, laging kinikwento ito ni Reverend Kyo Sukso. Kasi yung first time niya na pumunta dito, wala namang abiso. Kasi walang communication walang abiso. Dumating siya ng mga mag-aalas 12 na. Dumakay ng pantrangko, ordinary. Pagdating sa bahay, dalawa sila. Pagdating nila, hindi mo alam na may bisita ka Hindi ka nakapangutang. Anong ipapakain mo? Ang meron lang, yung payless. So, niluto nila yung payless. Naghati pa sila sa dalawa. So, yun yung lagi niyang kinikwento kasi memorable sa kanya yun. Kasi sa kanya rin, inililid lang siya ng Panginoon na pumunta talaga sa Central Luzon. Ito yung gusto ng Panginoon na puntahan nila. At ang nabanggit lang, may Pastor Arquero doon. Tinuntun niya lang yun. Hindi kagaya ngayon na pumunta kayo sa Banting. Dalawang malalaking ref dito. Yung meron laging stock ng hotdogs, meron lagi doon sa kusina mga itlog, meron lagi pag may bisitang biglaan, kunin mo lang yung baril sa likod, bumanat ka ng manok sa likod. Marami yung the Lord blessed already the ministry na we can accept kahit yung mga foreign. Pero nakita ko yung mga unang missionary, hindi madali. Lalo na yung mga Amerikano. Amerikano, uminom lang ng tubig. Magtataiyan. Saan tayo kukuha ng mineral water? Kaya ang diskarte natin noon, nagpapakulo tayo ng tubig. Pinapakuluan mo yung tubig, inililipat mo sa pitcher, tapos sa kanila lang yun. So, hindi madali. But the Lord, during those time, I think, kung mahirap na nung 1980s, medyo may perspective ako, hindi madali. Hindi madali itong mga during this time. So, ayan. Dami kong nakikwento sa I've seen life of missionaries. Isang reason yan. Kasi sinasabi kong ayokong maging pastor. Kasi may rebellious rin ako. May rebellious heart rin ako noon regarding sa ministry. Alam mo, ang pagkain ninyo, napakasimple. Pag may bisita, masarap ang pagkain, pero sa kanila lang. Sa kanila lang. So, ayun. Yun yung parang nung klaseng buhay na kung kailan masarap ang ang uulanin mo tira-tira lang. Pag may natirang pritong itlog,
maswerte ka. So, ayan. But dito kasi sa Ministry Hospitality, kino-commend ni Jan si Gaius sa pagpapakita niya ng pagmamahal at yung hospitality. So, nakadepend lang sila talaga sa kindness ng tatanggap sa kanila. So, inire-remind ni Jan si Gaius na actually, kapag sinusupport mo itong mga missionaries na ito, actually you are becoming a partner in their mission. So, ayan, and then I praise God that, for example, in Hong Kong, alam niyo ba sa Hong Kong, I think October that time, there was a certain nasa prophetic ministry. Alam ko na sinasabi ng Panginoon na someday you will travel. Alam ko na yung mga yan na sinasabi ng Panginoon. But sinasantabi ko, it shall come to pass, it shall come to pass. Pero October that time, may pumunta na dito si Pastor, alam nito yung taga Guam, Pastor Soto. Nag-prophesy siya na, I will be opening doors, I will be bringing you outside the country. Mga ganon na prophecy niya. And then I will use you as my spokesperson, deliver messages. You will deliver my messages to ministries. Parang ganon. After nung prophetic word na yon, I think wala pang isang buwan, I think 2 weeks, nag-communicate kayo sa Hong Kong, Pastor Imelda, nag-communicate kayo sa akin na ini-invite niyo ako diyan. And parang wow, it falls into place. Actually, you are not itong sinasabi ni Jan dito na when you support itong mga missionaries, you become partner in their missions. So actually sa akin naman ba't ako pupunta sa Hong Kong? But may pinapagawa ang Panginoon sa akin. And kaya nga yung kwento ko noon, yung hindi ko makalimutan yung hindi biro yung yung pagsabi ni Brother Will na pagbabalik si Pastor, sagot ko ng pasahe niya. Alam ko may laman yun may laman na bitaw. It is the Lord who impressed in his heart. Pero during that time, nung time rin na binigla rin niyo raw siya kasi may certain need siya noon, at yun na yung booking. And ang dami yung kwento. And then, actually yun sana yung last message ko noon Last message ko dyan sa Hong Kong. Kaso, kinancel na natin yung last na session. So, ang daming ginawa ng Panginoon doon Si Brother Will, nakakita ng pera na nakasubre doon sa nililinisan niya. So parang ito na atang kasagutan sa but nag-decide siya to give it back to the amo. And then nangusap rin ng Panginoon sa amo na yung perang sinabihan ako ng Panginoon na ibalik ko sa iyo. And then narinig ko kasi itong kwentong to. And then, sabi ni Will, sinabihan niya yung amo niya na i-book muna ako, babayaran niya pagbalik. So, at least may hawak na si Will na ibalik sa amo. Pero nangusap rin ng Panginoon sa amo na sagot na niya raw yung ticket ko. So, nung narinig ko yung kwento, bakit mo ginagawa to, Panginoon? Why do you set these things? Why do you prepare, you arrange these things? Naintindihan ko yun nung yung missionary seminar natin nun, mission seminar natin. May tumanggap sa Panginoon sa service. Doon sa service na yun, yung nagle-lecture ako, tapos Pastor Imelda was nudged by the Holy Spirit na there is someone inside the church na gano'n, na she needs the Lord. And hindi rin siya plan to go there. Na-invite lang siya. So nakikita ko, alam nyo na, ang isang kaluluwa, nagbubunyi ang kalangitan, sabi doon. So, ang Panginoon, He will invest things pag alam niyang may magre-respond. So, yun yung actually, we are part, nag-o-obey ako sa giftings na binigay ng Panginoon. Pagtuturo, gano'n.
Nag-o-obey rin lang si Wilfred. Nag-o-obey rin lang yung amo niya. Nag-o-obey rin lang yung church as a whole. Pero makikita mo na may ginagawa ang Panginoon. Actually, we partner all together dito. Hindi tungkol sa akin, hindi tungkol kay Will, hindi tungkol sa amo niya, hindi tungkol sa church. It is about the kingdom of God. Kaya napakalaga, kaya idinidiin ni Jan dito na napakaganda ng ginagawa mo because this is expanding the kingdom. Okay? So, hospitality is not just being friendly. It is actively supporting those who serve God's kingdom. Okay? So, ang dami kong ang daming makikwento natin dito. So, yung iba, tinawag to go. Yung iba naman, tinawag to send. Yung iba naman, tinawag na to receive, to take care, to assist. Lahat ng mga nito may bahagi lahat. Mahalaga lahat. Mahalaga lahat. So, ayan. So, pag ginicare natin ang mga workers ng Panginoon, we participate in God's mission even if we never step into a mission field. Ayun, Pastor Dennis dito. Yung ipinauwi ninyo yung kape, dahil sa kapeng yun, ang daming sermon na na-craft. So, may bahagi lahat yan. May bahagi lahat. So, ayan. Parang yan. Meron yung laro sa Olympics, yung relay, Olympic relay, na pasapasahan tayo. Pasapasahan tayo. May part ng bawat isa na the team needs to, pero dapat, paano pag may tumatakbo ka tapos pagpasa mo may ayaw tumanggap? Paano natin matatapos yung, we work as a team. So the church should be working as a team. Okay? So sa ating mga pastor, we teach our churches na hospitality is ministry. Yung pagtanggap. So praise God for Hong Kong. The Lord blessed you with very beautiful churches, both CDFC and CWC Hong Kong. And ayan, yung nakikita ko na sa CWC to ginagawa ninyong ministry, yung matanggap kayo diyan ng alternative na yung may bed doon sa may bed, siyempre mas malaki yung church niyo, may bed doon. And you can cater different ministry. So hospitality is a ministry. It's not just a simple courtesy. So maging intentional tayo rito. And lalo na yung mga ministers na dadalhin ng Panginoon. If you will be given the chance to host certain ministers, let them come into your churches, CDFC, CWC. So ayan, dagiti kasabihan dati New Testament So that dumagat diyo amo nga anghel dagiti pinasangbayo. So ayan. So let us encourage our people to invest in missionaries, ministers, and workers of the gospel. Ini-encourage ko sa MCWC, pag tatayo na yung Minora building, isa sa mga sinasabi ko kay Architect Gullon are guest rooms. Guest rooms na pag may mga missionaries na wala silang dito. We can even cater missionaries from other ministries. Kasi sinasabi ko, pag tapos na itong mga to, anong gagastusan natin? Actually, ito na lang yung Ang alam ko, ito yung suntok sa buwan na project natin, na pag natapos na, ano pang pag... But yun na yung we show God's goodness. We cater, may certain hall, we teach people, we cater visitors, guest rooms. So, ayan. Pag may mga babakasyon sa inyo, mga OFW, and you just want to have a retreat, there's a place in the church. So, pinag-aaralan namin yon ng mga officers ng church. Members, when you open your home, sa mga members naman, pag binubuksan natin ito, you are not just being kind, you are becoming co-workers with Christ. So, ayan.
Alam niyo nung bata ko, may idea ako noon parang ang yaman-yaman namin. Sa bawat lugar na pupuntahan mo, may bahay ka. Tapos, buti pa pag pumupunta kayo sa ibang lugar, masasarap ang ulam. Kasi ganun yung kultura ng Pinoy eh. Ganun kultura ng Pinoy. Ibibigay nila yung bed nila sa'yo. Sila matutulog sa bangko pag bisita ka. Matutulog sila sa sala. Ibibigay nila yung room sa'yo. Yung mangkop nga manok, kakatayin nila pa kasi. So, ayun, the natural hospitality ng Filipino, napakaganda. Ewan ko lang sa panahon natin ngayon, meron pang ganyan. Okay? Sige, para musad tayo. May warning rin, may babala rin si John dito sa verse 9 hanggang sa 10. Sumulat ako sa iglesia dyan tungkol sa bagay na ito. Ngunit hindi kami kinilala ni Diotrephes na naghahangad na mamuno sa inyo. Kaya kapag pumunta ako dyan, isisiwalat ko ang mga pinaggagawa niya at ang mga paninirang ikinakalat niya tungkol sa amin. Bukod pa rito, hindi rin niya pinapatuloy ang mga kapatid na galing sa ibang lugar at nagbabawalan pa niya ang iba na tumutulong sa kanila at ang mga gusto namang tumulong ay pinapaalis niya sa iglesia. Grabe naman itong member na ito. Ayaw na ngang tumulong, ayaw na ngang tumanggap, haan na kaya tiyag sa ngaile. At the same time, babanatan pa niya yung mga gagawa nun. So, parang napakapangit naman. so parang si Diotrephes, itong karakter na ito, parang kabaliktaran siya ni Gayo. So, parang gano'n yung nangyayari dito. So, yung kanya dito naghahangad na mamuno sa inyo. He loves to be first, sabi sa English So, nire-reject na niya yung ibang authority kasi gusto niya siya ang nangingibabaw. So, ayan, hindi niya tinatanggap ang missionaries and he drives out. Yung pag may kumontra sa kanya, pinapaalis niya or pinapagalitan niya. So, parang a power-hungry leader. Parang gusto niya nasa kanya lang yung overprotective and siguro threat lahat sa authority niya. So, parang ganon. Napaka-insecure naman ng tao na to. Parang, ewan ko ba. But anyway, leadership in the church is not about control, but about service. So, actually, ang ministry is synonymous sa serving. Minister. To minister, to serve. Yun yung pinaka oras, buti pa nga sa SM Sa SM, pag may tumunog happy to serve. Happy to serve. So, yun yung slogan nila happy to serve. Ministry that we may serve. The community is there to cater, to serve other people. So, yun, pride and security can turn leader into tyrant. Itong si Diotrephes, naging ganun siya So, parang yung position ng isutug ugmukan na more than the truth. So, ang mga leaders, parang mga shepherd yan. Parang trabaho ng shepherd. Ang tungkulin natin is to lead the sheep into green pastures. Pero paano yung shepherd? Siya lang ang kumakain naman. Siya lang ang kumakain. Tapos, binabato pa niya ang mga sheep. So parang, hindi na shepherd yun. So parang, wolf na in disguise. So, ayan. So, sa ating mga leaders, so, are we shepherds who serve or rulers who dominate?
Si Diotrephes kasi dito ruler siya hindi siya shepherd. Ruler siya. Nagdo-dominate siya rather than nag-serve. So, ipag-pray natin ng mga leaders ng church na nasa spirit of humility sana lagi. At nawa, bari-bari. Di lang mo gawin Bari-bari, nawa. Hindi tayo maging kagaya ni Diotrephes. So, hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Bakit ganyan yung attitude. May bad experience ba siya sa mga itinerant ministers? In-scam ba siya? Hindi ko rin alam There must be victim rin ba siya? Hindi natin alam. So, I need to be more gracious to Diotrephes rin. So, hindi natin alam kung bakit siya naging ganun. But we pray na nawa, hindi tayo maging ganun. Now, usan tayo sa verse 11 and 12. Mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masamang ginagawa ng taong yan. Sa halip, gawin mo ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay mula sa Diyos at ang gumagawa naman ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Si Demetrio ay kapatid nating pinupuri ng lahat at nakikita sa buhay niya na sumusunod siya sa katotohanan. Kami rin ay nagpapatotoo na mabuti siya ng tao at alam mong mapagkakatiwalaan ang sinabi niya. May another character dito na kabaliktaran ni Diotrephes, si Demetrio. So parang naggumawa si Jan ng dalawang comparison. Ipinagtabi niya si Diotrephes saka itong si Demetrio. At si Demetrio kabaliktaran ni Diotrephes. Pinupuri siya ng lahat. Bakit siya pinupuri ng lahat? Bakit people appreciate him? Kasi sabi dito, nakikita sa buhay niya na sumusunod siya sa katotohanan. You will know them by their fruit. So, ayan. Kitang-kita mo yan. Kitang-kita sa kwan. Kami rin ay nagpapatotoo na mabuti siyang tao at alam mong mapagkakatiwalaan ang sinasabi namin. So, ayan. So, ito si Demetrius, maganda ang reputasyon niya, maganda ang sinasabi ng mga tao sa kanya, and naaayon siya sa katotohanan tinuturo ng Biblia. So, itong buhay naman ni Demetrio, pangatlong karakter dito sa liham na maliit na ito, paalala sa atin na ang leadership ay hindi about sa title, kundi about sa testimony. So, bakit? Kailangan mo pa bang tawagin nilang reverend? So, ayan. Kahit hindi ka tawagin ng REB, kung kagalang-galang ka, reverend. So, ayan. Yung appreciation. So, of course, sa world kasi ng kwan, sa world ng ministry, pag ordained, bakit tinatawag na yung mga ordained minister reverend? Yan yung question. Kasi yun yung hindi natin tinatanong minsan Bakit itong mga umangat sa ministry, they are ordained, nagkakaroon ng title na reverend? Kasi in the original context, based sa mga principles ng salita ng Panginoon, yung mga qualification ng leaders na sinasabi nila Paul, mahirap i-achieve yun. At from that meditation, itong mga na-ordain na minister may pinatunayan sa buhay, may pinatunayan sa ministry, maganda ang track record, kaya inangat sila ng mga ministry nila. Kaya inilagay sila sa position na yon, kaya dinudugtungan yung pangalan nila ng reverend, kasi they have proven that yung testimony nila ay kagalang-galang talaga. Ganon yung original na context niyan. Yan yung original na context. Kaso sa ngayon, parang andali naman. Wala pang pinapatunayan sa ministry, REB na agad. So parang ganun yung kwan yun, pahiwatig sana yun ng track record natin. So nung inilagay yung title diyan sa seminar sa Hong Kong na REB, inisip ko nararapat ba ako doon, Lord? May nakikita ba na umaayon yung title na yun sa akin?
And actually, rather than it becomes a pride, it humbles me. It humbles me. The Lord, why would He call me that? So, siguro may nakikita na ako, and it humbles me because paano ako magiging kagalang-galang kung hindi ako transform ng Panginoon? If people may see good works in me, it is all credit to God who transforms me. So, ayun. So, it's not about positions. It's not about titles. Pag may REB ka, it should be because of testimony. So, ayan. So maraming mga tao na kahit hindi mo tawaging reverend, sa puso mo, makikita mo na kagalang-galang sila. Yan lang naman ang Pilipino ng reverend, kagalang-galang. Ang tanong, bakit kagalang-galang? Ngayon, nakakalungkot ang ministry. Pwede mong bayaran para magkaroon ka ng title na kagalang-galang. Hindi na kagalang-galang, kagulang-gulang. Pambihira. But anyway, the greatest influence comes not from the pulpit. Sa ating mga ministry, ang greatest influence natin, hindi nanggagaling sa pulpit. Nanggagaling yan sa consistency ng buhay natin habang sumusunod tayo sa Panginoon. Why would people listen to us? People will continue listening to you pag nakikita nila yung consistency ng buhay mo, na yung sinasabi mo, nakikita nila na nilalakad mo. So, ayan, it comes from, yun, nagiging influencer, nagiging ma-impluensya tayo because of the testimony. Yung message ko kanina sa church, dahil sa liwanag ng Panginoon na nagniningning sa atin. Hindi natin liwanag yun. Dahil tinatransform tayo ng Panginoon, gawa ng Panginoon yun. So, we bring back all the glory to Him. So, ayan. So, tingnan natin na napakahalaga ito. Napakahalaga. Yes. Just be consistent with your life. Kahit people will not put the title REB before your name, kagalang-galang ka sa pagtrato ng mga tao. It's not about the title. It's how people treat you. So, yan. So, matuto sana tayo. We be like Demetrius. Let your life preach louder than your words. So, ayan. Yung buhay nawa natin ang mas maingay kaysa maalingaw-ngaw sana yung buhay natin kaysa mga salita natin. So, ayan. Alam niyo yung lighthouse, yung lighthouse puro doon sa part ng Pangasinan yun, doon sa dulo sa kabila. Pumunta kami doon, may lighthouse doon. Ang lighthouse, walang speaker yan. Walang speaker. Walang sound system na nakaset up sa lighthouse. It is a simple structure na patayo na ganyan, mataas, tapos may ilaw. It simply shines. Nagliliwanag lang, nagniningning, at yung liwanag niyang yun, ginagabayan niya ang mga barko patungo sa Pampang. Pag may nakita silang lighthouse, alam na nila malapit na sila sa Pampang. Yun yung guide nila. Pag may nakita kang ilaw dito na malakas, makita mo yung lighthouse, marireposition nila yung mapa nila, ma-identify nila kung nasaan na sila. So kung nakita nila yung true north at nakita nila yung lighthouse sa east, kaya nilang i-reposition yung mapa nila at ma-identify nila yung anong degrees yung dadaanan nilang quad. Marireposition nila yung barko. So ang lighthouse, hindi maingay yan. Nagniningning lang. Nagniningning. So, ayan, maliwanag sana yung buhay natin. May the light of Christ shine in us. So, yung buhay ng isang godly leader, pareho ng isang lighthouse. Yung liwanag natin is our living testimony to Christ. So, yun yung tingnan natin. So, yung tanong sa ating mga leaders, umaayon ba yung karakter natin sa ipinapangaral natin?
Kaya minsan, nag-aaral ako ng salita ng Panginoon pag nagpe-prepare ako ng sermon. Lord, sumasagasa ito. So kaya nagiging honest ako minsan sa pulpit. So, you strike yourself. Be vulnerable sa pulpit. Ito, these are my weaknesses. Kaya nung pumunta kami sa Isabela, how will we address these issues? Kaya ang suggestion ko sa team noon, we strike them by striking ourselves. Kasi yung error nila, yung problem nila, problem rin natin yan noon. But by the grace of God, He transformed us. He made us realize these things. So yun yung sinasabi ko na banatan natin sila sa pamamagitan sa pagbanat sa sarili natin. Hindi tayo judgmental. Sinasabi lang natin, there is a room to change because ganito rin kami dati noon. Ito yung gawain namin, ito. But God is so gracious, He changed us for the good. So parang yun. So, pag members naman, kaninong example ang sinusunod natin? Si Diotrephes ba o si Demetrius? This is very good. You can deliver this as a sermon sa linggo. So, ayan. So, tingnan natin yon. And then, sige, i-con na natin para hindi tayo masyadong gabihin. Verse 13, tuloy natin. Napaka-iksi nito. So, pwede mong i-expository sermon ito sa isang preaching. 15 verses. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit ayaw kong sabihin sa sulat na ito. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon at makakausap kita. Sumaiyo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng mga kaibigan natin dito, ikumusta mo rin ako sa bawat isa sa mga kaibigan natin dyan. So, itong makikita natin dito kay John, yung personal relationship niya. Yung paano niya in-end yung sulat niya. Yung sabi niya na, marami pa sana akong isulat. Pero personal na lang akong bibisita dyan. Gusto niya yung face-to-face fellowship, face-to-face relationship. May papaalala sana nito sa atin na ang ministry is not about programs. It's about people. So, marami kasi sa ministry na, for example, sa MCWC, na-arrange na namin nakaka-create ka na ng system. Alam na nila, ito yung susunod na event natin, alam na nila yung gagawin, alam na nila yung arrangement. Pero pag nag-meeting niya ang council, gaya ng dati, second emotion, alam na nila lahat. But ministry is not about programs. Hindi natin iniraran yung program na yon for the sake of the program. Ginagawa natin man ang mga program natin for the sake of the people. It's about people. So true shepherding, hindi nangyayari yan from a distance. Maybe from this context. From this context. Kasi there is no way na yung malayo malapit din sa kanila noon. Hindi kagaya sa atin na kagaya natin. May nasa Hong Kong, may nasa Culaao, may nasa Kiangan, nasa iba't ibang lugar tayo, pero malapit rin because of technology. We talk face to face. We talk face to face dito Sa Apple nga FaceTime ang tawag nila FaceTime because you talk face to face. So ayan. In this modern age, we have more technology to use na isipin mo noon, naalala ko nung bata ako, may mga tita ako, sina Pastora Imelda nung mga during those times. If nag-voice recording kayo, and then magre-record ka, nagkwekwento, ganito ang nangyayari sa amin. Ito, kumusta na si Kwan yan? Anong gusto mo? Magpakabait ka? Ganun. Yun yung high-tech na noon. Voice recording. Pero sa atin, yun, ipapadala mo. And then, magbo-voice recording ka rin para maka-reply ka. Pero sa atin, simultaneous.
face-to-face talaga. Maraming technology na magagawa natin. Pero ang maglin natin dito sa pangwakas ni John, ang ministry, hindi from a distance. It requires presence, love, relationship. So, buti ngayon, we have these tools na kahit nasa malayo ka, malapit rin. I know OFWs, ginagawa ninyo dyan sa families ninyo. You keep on talking. Nakikita ko si Pastor Imelda, pinopost niya yung mga old na dialogues nila ng mga anak niya na parang nandun pa rin sa tabi. They still have the bonding of mother, daughter, son. So parang ganon. Praise God for technologies. But ito, point is, it requires presence, love, and relationship. Hindi programs, but people. So, sa ating mga leaders, hindi lang sermon ang kailangan ng mga miyembro. They need shepherds. They need shepherds. So, sample ko kanina is, yung isang lola. Of course, may mga iba kasi na they are strong in faith. So, they learn already how to pray. They pray for their own sickness, and then they can matatanda na sila spiritually. They know what they are doing. They know what they are doing. But there are those na they just need more than that. They need you to physically lay your hands upon them and pray for their sickness. May mga ganun eh. So the lola a while ago, I pray. Tapos bawasam gaminti ko bawasam gaminti karni. Kuray iwasam ti karni no o mo lang yun sa gana na sumula. So yan. Hindi lang teachings ang kailangan ng mga members natin. They need touch, they need presence, genuine care, fellowships. So, minsan sa mundo natin, napaka-busy ng mga tao. And sa Filipino kasi makakat mo yun pag may pagkain eh. So yung diskarte natin is may food fellowships. We create more fellowships. We go outside para makapagkwentuhan. Ganun. Kanina may handaan dito. Nag-celebrate si Dan. Mga friends niya from Ipso nandito sila. Niwala ka naman na magtambayan yun na magkwentuhan. But because there is food, meron yung kwan, and then nagkakamustahan. So, text message is nice. Chat is nice. But it does not replace sitting down face to face. Lalo na yung mga grieving, yung mga namatayan. So, ayan. Sina IB noon, nung namatay si papa nila, you just know na madaling mag-asikaso pag iba tumutulong ka. Pero pag pamilya mo, hindi eh. Hindi na nila alam. Parang and then you just understand. So, ayan, nung last day ng papa niya, sinabi nila lahat eh, yung pasasalamat nila. Kahit yung kape, hindi na nila maisip yan. Yung si Shandy, kinuha na lahat ng kape dito, dinala na doon. And then si Vienna, working in St. Peter, arranging yung kwan, lahat na. So and people will not forget that. Kasi sinabi ng mama niya na we thank you for sa church, merong ganito. So yan, the genuine presence, the genuine care. So ayan. Likewise, dito yung ginagawa ni John. It shows us that true ministry happens in relationship. So sa relationship nangyayari yan, hindi sa program. Maraming churches na ang daming programs, but walang relationship. They show up because there is a program. Kaya nga, yun yung challenge minsan sa mga growing church. Sabi nga nila, you grow big by growing small. Habang lumalaki ka, palakasin mo raw yung smaller groups. So I don't know. Sa CWC, how are we addressing that? Lumalaki yung church, but we are strengthening the men's department, women's department, youth department, young adult department. So yun yung way na nag-a-address because nag-iba ang mundo. Hindi kagaya noon na nandyan sila lagi. They are all professionals. They are tired.
They are busy. Kaya naglalagay lang ng mga once in a while na we come together and sit down together. Kasi ayoko rin na i-overwhelm yung church ng napakaraming activities. Pagod na yung tao eh. Tapos dadamihan mo pa ng papagod pa yung church. Ang church, lagi kong sinasabi, ang church is a place of rest. Pupunta sana yung tao, pupunta ako doon kasi nare-relax ako doon. Hindi yung pupunta sa church and stressor na naman yung church kasi ang dami niyang dinidemand. That's not my philosophy in ministry eh. My philosophy in ministry na they love to come to church because they find the presence of God here and there is rest. Kaya sinasabi ko sa kwan na i-rotate natin. Yung mga musicians, mayroon men, may women. I-rotate natin para hindi tayo ma-overwhelm. That sacrifice once a month, yung kwan, that is a great thing to the Lord. Kasi very stressful ang mundo ngayon. Kasi sinasaalang-alang ko yung bagay na yun. So, praise the Lord. Naiintindihan naman ng kwan yun na I've seen churches kasi na napaka-stress ng mga members. Napaka-stress ng mga members. Buti sa Hong Kong, stress reliever yung church. You go to church and you laugh there. Doon kayo magkukwentuhan. So, ayan. Dito may labahin ka pa, maglilinis ka pa ng bahay, gagawa ka pa ng assignment ng anak mo. So, daming ginagawa. Sinasaalang-alang ko lahat yun na tingnan natin yun. It's in that part. Ang ministry is about the people. It's not about the program. Yun lang yung point ko doon. So, we prioritize people over programs. So, do you value fellowship? Or do you isolate yourself? Alam niyo sa mga pastors, they try, gaya ng Panginoon, how I long to gather you like a hen gathers her chicks. Ang mga pastor, they long to gather the members. Pero minsan, may mga members na ang hirap i-gather. Talagang ilang text mo na hindi magpapakita. May ganun ba yun? Yung introvert Christian? Ayaw makipag-fellowship and struggle yun sa pastor. So actually, showing up is a very great encouragement na sa mga pastor. Kahit wala kang gawin doon, basta nandun ka lang, natutuwa ang pastor sa presence mo. Huwag ganun rin pag sa side ng members. Okay? So napakaikli nitong liham na ito. Pero sa liham na ito, na-meet natin ang tatlong tao. Si Gayo, isang faithful and loving servant, si Diotrephes, isang mayabang at magka-create ng division na tao. Si Demetrius, isang godly at mapagkakatiwalaang ihemplo. So, ayan. Sa mga taong ito, kaninong example ang kahawig ng leadership natin sa ating mga service in your walk in Christ? Are we like Gaius? Are we like Diotrephes or are we like Demetrius? So, ayan, let us be like Gaius and Demetrius. Let us be faithful, let us be humble, let us be truthful. Let us beware of becoming like Diotrephes na self-centered, sarili lang iniisip, controlling. Iwasan natin yung mga yon. Dahil sa, in the end, ang measure ng totoong leadership, hindi sa dami ng sumusunod sa atin, but how we faithfully walk in the truth of Christ. So yun, that in the end, talaga, we will not be measured by sa dami ng follows. Alam niyo yan, nag-vlogging kayo. So, ang dami mong followers, hindi naman nag-i-engage. In the end, anong measurement? In the end, yung papasok sa account mo. Yan yung mga vloggers, di ba? Hindi, ang daming followers, hindi naman nag-i-engage, hindi nagla-like, hindi tinatapos yung pinapanood. So, ang usapan dyan, magkano ang pumasok sa account mo? Parang ganon in the ministry.
how faithfully we walk in the truth of Christ. Doon tayo, at ang sasabihin lang ng Panginoon sa atin later, well done, my good and faithful servant. No, hindi niya, well done, libo-libo, ang dami. Hindi, yun na yun eh, well done, my good and faithful servant. So, ayan, purihin ng Panginoon, napakaikli, pero napakamalaman. So, praise God. You have questions or reflection also regarding this epistle? Praise God, napakaliit. Kaya darating rin sana ang panahon na i-reflect nila ang mga message natin. Ayan, so, ayan, may question? Wala na? So, ang ganda, Pastor. Ang ganda-gandang lesson natin ngayon. Kasi talagang nakutikot amin ng ministry, Pastor. Grabe. We are growing, we are learning, we are rebuked, we are, ano ba yan? We learn. Ganon. So, thank you. Grabe itong episode ni itong General Episos. Ang gandang mag-discuss pag kapwa mo ministro ang kausap mo because you are in the same page. Yeah, related. So, at mga leaders, grabe. So, praise God. Thank God for blessing us with epistles like this. Imagine if there's no epistles. How will we lead our church? Grabe. Ito yung nga ma-review pa. Ang ganda, Pastor. Grabe. Hallelujah. We are blessed and we continue. May the Lord bless you more. Amen. Thank you. Thank you, Pastor. Sabi ko, actually, yung mga natakol mo kanina, we've been discussing with dami namin pinagkwentuhan kanina kay Sis Frances. Sister Franz. Oo, na tatas dyan sa grabe, Pastor. So, thank you so much. Amen. So, sige, so praise God. Thank you for listening and thank you for doing your works of ministry. Thank you for being faithful sa ginagawa ninyo. We are all working for the kingdom. And purihin ng Panginoon. Hindi kanya-kanyang ministry to. We are doing one work. The work of the Lord Jesus Christ. So, thank you for your ministries also. Yung success ninyo is success natin as a whole. So we keep on helping, praying for one another. So yan, we will close in prayer. May I ask Pastora Imelda, can you close us in prayer? Sige, mag-pray tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Word is not enough to say thank you sa mga words na aming napakinggan from the book of John. Oh God, thank you, Lord, that you have exposed and even our hearts, Lord, even all the things that we need to improve, all the things that we need to learn. Apo kata nagadu apo Dios iti life-changing nga naadal mi apo iti dayto nga book of John, the epistle of John. So thank you, Father. Agyaman kami apo Dios kararagmi nga mangusap ka kada kami nga inaldaw apo Dios babaen kada gitoy katno kasapulan mi, Lord. Remind us, Father God, that ministry is all about you. It's all about you and life is all about you. And so, Father God, we thank you na patuloy ka, Panginoon, na nangungusap para kami po ay lumakad ayon sa iyong kagustuhan. Especially, we as leaders must keep the light on. As you've said in your word, that let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Dayta apo Dios, itiya, kahit mo apo kada kami, that it's not about how clever we are, how smart we are, but Lord, may you keep us, oh God, be reminded of
the life that we ought to live, a righteous life before you. Kabay na Apo Dios, iti inaramida na Apo ni Apo Jesus ije cross di Kalbaryo. Thank you, Lord, that you remind us all these things. Apo bendisyon namat Apo dagiti ang kabsat dagiti da kami nga agad-adal Apo iti daytoy nga online class, Father God. Thank you. Iti daytoy dandani nga 1 year nga panagad-adal mi ket Apo nakita mi Apo Dios iti arami naman iti biyag mi ket Lord agpatuloy ka karunaan na uray pay daytoy maestro mi dagiti teachers mi Lord nga inus-usar mo i-bless mo ida, continue to anoint them, continue to bless them, continue to expand their territory and empower them more to spread the good news, Apo. Kat agyaman kami, Apo Dios, kadagitoy nga saksakripisyo da, Apo. Thank you, Lord. Agyaman kami saan nga marukod pay no kasano kami nga agyaman Apo nga amom Apo ti puspuso mi. Kat thank you Lord. Bless mo ang bawat isa kahit sa aming pagtulog. Restore back the strength, Lord, so that if it's your will na kami po ay makakita ng liwanag bukas. Thank you, O God, na we will once again do the things you wanted us to accomplish. Thank you, Father. Bless each one. And thank you, Lord, sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father. This all we pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. Good night. Thank you, Pastor. Good night. God bless. Thank you. Yes, Good night. Good night. Hi, Rodeline.